Itaas po muna natin ating makamaya. Tayo po muna ay manalangin. Opo, dakilat mapagpala mong banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung bala na gawa inatapos na tigit sa pagkilos mo nga inam sa aming kalagitnaan sa iyong satong Espiritu nagbibigay galak sa mga puso. At narito po kami sa pag-aaral na yung banal na salita. Bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa amin nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, kabagan mo kami at patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, Lord God, ikaw po maglagay makataga dapat bigkasin, ikaw po aking nasahan, buksan mo po ang pangunawa, isipan ng bawat na pakinig, at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and beliefs and doubts, cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Makabalik po kayo sa inyong mga puan. God bless you po mga minamahal. At una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kawalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po muna natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang, pagbati po ng isang magandang hapon sa ating pong beloved Arbor Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Magandang hapon po mga pastor. We love you so much po. Gayon din po sa kanyang mamahal sa buhay at patuloy pong ating pag-alala. Kaya naman hindi natin malimutan ating beloved Arbor Stand Pastor, our beloved Mama Dear, mga aral, mga turong iniwan sa atin. At magandang hapon sa lahat ng ating pinagpalang kapatiran, maging sa ating mga bisita, sa ating pong mga viewers, sa ating pong live webcast, especially sa ating pong beloved minister, for beloved ten and their beloved family, dyan po sa dakong ng USA, maging po sa ating beloved Ted, beloved minister Luke and their beloved family, at sa lahat ng patuloy na sumusubaybay ng ating pong banal na gawain. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating tatalakayin sa araw na ito, pamagatan nating choose whom you will serve. Choose whom you will serve. Sa Tagalog, piliin mo kung sino ang iyong paglilingkuran. Piliin mo kung sino ang iyong paglilingkuran. Choose whom you will serve. Ang ating pong teksto, kindly, dito po tayo sa Josue, Kabanatang 24, talatang 15, and Psalm 73, verse 28. Kindly read at the same time. From the book of Joshua, chapter 24, verse 15. Amit it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods of which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose the land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. From the book of Psalms, chapter 73, verse 28. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. God bless you po. Kindly in Tagalog. Dito po sa Josue, Kapitulo 24, versikulo 15. At kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin niyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako ng roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay iyong tinatahanan. Ngunit saganang akin at ang aking sambayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Kaya dito po naman sa awit 73, versikulo 28. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoon Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay po muna tayong pumalakpak ng isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos na mabait sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Sabi ng ating nabasa mga minamahal, Josue 24, talatang 15. Pinamimili ni Josue ang mga tao sa kanyang kapaligiran na nakapaligid sa kanya, mga Israelite, mga minamahal na merong stubborn spirit, kung sino ang Diyos na kanilang paglilingkuran. Kaya ang sabi niya, choose whom you will serve. At sinabi ni Josue, subalit sa ganang aking sarili, maging ang aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang kanyang tinutukoy, mga minamahal,
Hindi ang mga Diyos-Diyosan na ginawa ng tao, hindi ang mga Diyos-Diyosan na sinamba ng mga Israelite na may stubborn spirit. Ang kanyang tinutukoy ay ang Diyos na makapangyarihan na nagpalaya sa kanila mula sa mga kamay ng Ehipsyo. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Tinalakay natin ito, mga minamahal, dahil sa nagaganap sa ating kapaligiran. Amen? Sa mga Kristiyano, payapa ang ating pakiramdam. Subalit, kung lalabas tayo, mga minamahal, ng bansa, at dito sa ating kapaligiran, sa ibang lugar, mga minamahal, ang lahat ng tao naglilingkod sa kanilang Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Pero makikita natin ang kanilang miserabling kalagayan, mga minamahal. Amen? At kung iisipin natin ang bansang Syria, panahon pa, mga minamahal, yung kauna-unahang panahon pa, sa panahon pa ni Elijah, mga minamahal, Eliseo, nakita na nila ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nang ang kanilang mga tauhan ay binulag ng propeta ng Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay mula ngayon hanggang sa ating kapanahunan at sa kapanahunang darating. Amen? Pero ang mga tao ron, nakakalungkot man isipin, hindi pa rin nila kilala sino ang Diyos na makapangyarihan. Kaya nga ang kanilang kalagayan, mga minamahal, nakakalungkot isipin. Amen? Kapag inyong napanood sa YouTube, hindi maalis sa isip mo, mga minamahal, pati ang mga batang walang malay, kapag binomba na yung kanilang lugar, yung kanilang building, magtakbuhan sila, magkaroon ng stampede, patay ang magulang, mga bata may iwan, mga minamahal, may buhay man, may sugat, ano ang daratnan sa susunod na araw, mga minamahal? Ang iba ay nando na lamang sa ilalim ng building naghihintay, ano ang susunod na mangyayari, subalit isang bagay ang tiyak, mga minamahal, walang naghihintay na magandang kinabukasan. Kaya ang sabi ng ating nabasa sa Psalm 73 verse 28, ano ang mabuti, mga minamahal? Amen? Kung tayo ay pipili, sino ang Diyos na ating paglilingkuran, ano ang mabuti? Sabi ng ating nabasa, mabuti ang lumapit sa Diyos, gawin kang lungan ng Panginoon upang maisaysay natin ang lahat na kamangha-mangha ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, hindi pwede ang katwiran kapag meron na tayong Diyos, yun ang ating Panginoon. Kapag meron tayong dinat ng Diyos mula sa ating pagkasilang, yan ang Diyos na ating paglilingkuran hanggang kamatayan. Kung yan ang katwiran, maling katwiran, mga minamahal. Sapagkat sa banal na kasulatan, merong isang mabuting katwiran. Pumili ka, sino ang Diyos na iyong paglilingkuran. At kapag tayo'y pumili, sabi ng ating nabasa, mas mabuti sa atin ang lumapit sa tunay na Diyos. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Diyos na ating pipiliin, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ang Diyos na handang magdagdag ng ating buhay, ang Diyos na handang magligtas sa ating sapamakan, lalo na doon sa init ng impyerno, na lalapit na dagat at dagatang apoy na siyang kaparusahan sa lahat ng bagay sa kauli-uliang sandali ng panahong ito. Sabi ng Salmo 73:28, mabuti ang lumapit sa Diyos. Pag lumapit ka sa Diyos, meron ka ng kalungan. Kapag lumapit ka sa Diyos, dahil siya ang iyong kalungan, meron kang isasaysay, meron kang sasabihin, at yan ay kamangha-manghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Una, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kapag pinili natin ng Diyos na siya nating dapat paglingkuran, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang Diyos na makapangyarihan, sabi ng banal na kasulatan, tayo'y ibubukod ng ating mahal na Panginoon. Hindi niya lang tayo ibubukod, mga minamahal, tatawagin niya tayong banal at meron tayong pribilehiyo. Ano yun? Kapag tayo'y nanalangin, didinggin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating basahin, kindly, Psalms chapter 4, verse 3. At Kawikaan 1:24, jump sa verse 28. Kindly. From the book of Psalms, chapter 4, verse 3. But know that the Lord had set apart him that is godly toward himself, the Lord will hear when I call unto him. From the books of Proverbs, chapter 1, verse 24 and 28. Because I have called and ye refuse, I have stretched out my hand and no man regarded. From verse 28. Then
shall call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Mga awit Kapitulo 4, versikulo 3. Ngunit alastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa Kanya. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 24, talo sa 28. Sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi, aking inunat ang aking kamay at walang makinig. Dito po sa 28, kung magkagay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Kapag pinili natin sa araw na ito, paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, karakadaka, meron na tayong magandang kapalaran. Ano ang ating magandang kapalaran mula sa makasalanang sanlibutan ito? Sabi ng ating nabasa, naging bayang banal tayo sa Diyos, ibubukod tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Although, kasama pa rin natin ang mga makasalanan, pero tayo ay nakabukod. Ang ibig sabihin, meron tayong privilege. Ano ang ating privilege sa pagkakabukod ng ating mahal na Panginoon sa mga makasalanan sa tao sa sanlibutan? Ang sabi ng ating nabasa, kapag tayo'y nanalangin, ang Diyos ay tumutugon. Ano ang pagkakaiba natin sa kanila? Bakit tayo ibinukod ng Diyos? Dahil pinili nating paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Ang pagkakaiba natin sa kanila, sabi ng ating nabasa sa Kawikaan, 1:24 at 28, dahil ang Diyos ay tumawag, ang ibig sabihin, binigyan ng bawat tao ng Diyos ng pagkakataong piliin kung sino ang Diyos na kanilang paglilingkuran, kagaya sa panahon ni Josue. Si Josue wise siya. Pinili ang Diyos na makapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya naman si Josue, kahit nasa pakipagbaka mga minamahal, amen? Hindi siya nagagapi, lagi siyang merong pagtatagumpay. Bakit? Nagkaroon siya ng tamang pagpili na Diyos na dapat na kanyang paglingkuran. Kaya kapag siya'y nanalangin, ang Diyos na kanyang pinili ay may kapangyarihang dinggin ang kanyang mga kahilingan. Ganon din sa atin, sabi ng ating nabasa, privilege agad natin. Piliin mong paglingkuran ng Panginoon. Ang lahat ng pribilehiyong hinahanap mo, nasa iyo. Ang didinig sa panalangin mo ay ang Diyos na makapangyarihan. Ano man ang hingin mo, ayon sa kalooban ng Panginoon, ang Diyos ay nagsasabi, sa Kanya ay walang imposible. Lahat ng kahilingan mo ayon sa Kanyang kalooban, right now, ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malaking pagkakaiba sa mga ayaw pumili na paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, sila'y mananalangin at hahanapin ng Panginoon. Sa kanilang panalangin ng Diyos ay hindi tutugon. Sa kanilang paghahanap, wala na silang tunay na Diyos na masusumpungan pa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. I-relate natin o isama natin, mga minamahal, yung patuto ng ating mahal na kapatid kanina, ating beloved brother Joel. Amen? Isipin nyo mga minamahal, pagbalik niya doon sa kanyang pinagtatrabaho sa Africa, isang bagay ang kanyang nalaman, dahil ang katunayan, worldwide, mga minamahal, yung mga gas and oil company, talagang meron silang problema, mga minamahal. Amen? Hindi lang sa Africa yan, kahit sa ang bansa, maging sa Singapore. Ang inaasahan niya, pinatawag siya, mga minamahal, sa HR nila, kasama siya sa natanggal. Pero hindi sinasabing siya ay natanggal. Ang kanyang napakinggan, mga minamahal, binili ng manager, mananatili siya sa paglilingkod sa kanilang kumpanya. Bakit? Dahil siya ibinukod ng ating mahal na Panginoon. Pinili niyang paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang tanong, sa kanya lang bang nangyari? Sa dako ng Singapore, mga minamahal, isa nating kapatiran, ganon din ang nangyari dahil nagtatrabaho rin siya sa gas and oil company. Nagbawasan ng tao, kasama siya sa tatanggalin. Ang ginawa ng kanyang asawa, inunahan niya, mga minamahal. Ang gagawin ng kaaway na mawalan ng trabaho yung kanyang asawa. Mula sa kanilang savings, nagbigay siya ng pledges para sa gawain, mga minamahal. Inunahan niya. Ano ang resulta, mga minamahal? Siya'y nalalangin, mahal na Panginoon, ang lahat ang bagay ay para sa iyo, ito'y para sa iyo, ibabalik ko para sa iyo. Huwag mong alisin ang trabaho ng aking asawa. Ano ang nangyari, mga minamahal? Dapat by year, sila ay under contract.
Ibig sabihin, yearly or every second year, pipirma sila ng kontrata. Pero hindi ganun na nangyari, mga minamahal. Ang kontrata ng kanyang asawa, lifetime na. Na ang ibig sabihin, hanggat ang kumpanya'y nakatayo, yung kanyang asawa ay empleyado ng kumpanya na yan. At kung ang kumpanya na yan, mga minamahal, a little bit back down, at magbawas ng tauhan, mananatiling matitira yung kanyang asawang nagtatrabaho sa kumpanya na yan. Amen? Hindi lang yon. Isa pa nating kapatiran, ganun din, mga minamahal. Yung kanyang mag-asawa, mga barako yon. Sa oil and gas company sila nagtatrabaho. Bigla na lang niya makikita na sa sulok, umiiyak, mga minamahal. Bakit? Pag tinanong niya, bakit ka umiiyak, Brad? Pinauuwi na ng kumpanya. Hindi pa bayad yung inutang. Pambayad sa placement fee from Philippines going to Singapore. Hindi pa bayad. Wala ng trabaho. Wala silang magagawa. Uuwi sa Pilipinas, mga lalaki, barako, umiiyak. Yung ating kapatiran, mga minamahal, hindi tinatanggal ng kumpanya niya. Umiiyak din sa kagalakan, sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Marami siyang napauwing kasama, siya na natili roon, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya sabi ng ating nabasa, ang piliin mo pa lamang na paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon, malaki na ang iyong pagkakaiba sa tao sa sanlibutan. Ang tao sa sanlibutan ay iiyak sa kalungkutan, sila iiyak sa dalamhati, sila ay maghihirap, mawawala ng bagay na kanilang tinatangkilik. Ikaw na ibinukod ng Diyos ay mananatiling nakatayo. Ang iyong panalangin sa langit ay may Diyos na tumutugon. Ang iyong pangailangan sa langit ay may Diyos na magpapabait para sa iyo. Hindi mo daranasin ang kahirapan. Makikita lang yung dalawang mata ang kanilang kahirapan. Mga taong hindi pinili na maglingkuran ng Diyos. Subalit ikaw na pumili sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang makikita mo ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mahina ang palakpak nyo. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Unang bagay yon. Pangalawa, mga minamahal, pag pinili nating paglingkuran ang ating mahal na Panginoon, hindi lang pribilehiyo, hindi lang privilege na ang ating panalay dinggin ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, bubuksan ng Diyos ang ating isipan. Magkakaroon tayo ng tinatawag na enlightenment o kaliwanagan sa lahat ng bagay. Ating basahin, dito po tayo sa Hope, Book of Job 33 verse 30. Kindly po. From the book of Job, chapter 33, verse 30. To bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living. God bless you po, kindly sa Tagalog. Job Kapitulo 33, versikulo 30. Upang ibalik ang kanyang kaluluwa mula sa hukay, upang siya'y maliwanagan ng liwanag ng buhay. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Mga pinagpalang ibinukod ng Diyos upang dinggin ang panalangin, malakas na praise the Lord. Uulitin ko lang pagkakabasa. Job 33, ang talata ay 30, ang sabi, upang ibalik ang kanyang kaluluwa mula sa hukay, upang siya'y maliwanagan ng liwanag ng buhay. Amen? Naintindihan po ba natin yun, mga minamahal? Dati, ang ating kaluluwa ay nakalaan sa hukay. Bakit? Dahil hindi naman natin kilala sino ang Diyos. Ang alam natin, meron na tayong Diyos. Ang alam natin, maka-Diyos na tayo. Ang alam natin, religyoso tayo. Ang katotohanan, paramihan pa nga tayo ng Diyos, mga minamahal. Amen? Ewan ko lang kung kaya nyo akong pantayan sa dami ng Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang nanay ko isang kapangpangan, kaya pag sinabing Diyos ang pag-uusapan, dahil ang nanay ko ay kapangpangan, ang mga kapangpangan religyoso, may padasal kami linggo-linggo, mga minamahal, kaya pag sinabing Diyos, lahat ng lumalabas na Diyos, mga minamahal, pati yung ipinagpapalit ng pustiso na Diyos, alam niyo yung gintong pustiso? Diyos, palis pustiso, marinig mo, naglalakad. Diba? Marami kami niyan. May maliit, may malaki. May dilaw ang buhok, itim, kulot, tuwid, lahat, mga minamahal. Amen? Yung kasi ang piniling Diyos ng nanay ko. Diyos na binana niya sa kanyang kanununuan, mga minamahal. Yun ang kanyang pinili.
Kaya yun din ang pinili natin noon. Kahit ako, dahil yun ang Diyos na aking natutunan, yun ang aking pinanalanginan, yun ang Diyos na aking pinili ng panahon na yun. Kaya naman, ang dumating ang karamdaman ketong sa aking katawan, mga minamahal, lahat ng aming Diyos walang pakialam sa akin. Walang magawa para pagalingin ang aking karamdaman ketong. Kailan ako gumaling nang piliin kong paglingkuran ang Diyos na ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Nang marinig ko sa Jesus Miracle Crusade pala, ipinapangaral ng ating beloved Abol Evangelist Well de Almeida, 10-time prophet of our loving God, may Diyos na kukuha sa iyo sa hukay, mula sa hukay, kukunin ka ng Diyos na makapangyarihan, at ang liwanag niya isa sa iyo, liliwanagin niya ang iyong isipan, makikilala mo siya, paglilikuran mo siya, ang Diyos na tunay. Ang tanong, nung ako'y magkaroon ng panibagong pagpili, at napili ko ang tamang Diyos na dapat kong paglingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon, sa loob ng 26 mahigit na taon, ako ba'y nagkamali ng pagpili? Kayo ba'y nagkamali ng pagpili? Tayo bang lahat ay nagkamali ng pagpili? Lahat tayo hindi nagkamali ng pagpili. Amen? Kaya mula sa hukay na dapat nating pagpupuntahan, sabi ng ating nabasa, kinuha tayo ng pinakamamahal na Panginoon, nilagay tayo sa liwanag, ngayon nasa liwanag na tayo, binigyan pa tayong kaliwanagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang pwede pang magpadilim ng ating isipan, wala nang pwede pang bumawi ng kaliwanagan nasa atin, walang kasinungalingan ang maaaring magtagumpay na meron lamang tunay na Diyos na makapangyarihan, dapat piliin at paglingkuran, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Isipin lang natin, may pribilehiyo na tayo, amen, nadinggin ng Diyos ang ating panalangin, meron pang Diyos na kumuha sa ating sa hukay, dinala tayo sa liwanag at binigyan ng kaliwanagan ang ating isipan. Napakinggan nyo ba yon? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At pangatlo, hindi lang tayo kinuha sa hukay ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang binigyan kaliwanagan ang ating isipan at dinala tayo sa liwanag. Sabi ng banal na kasulatan, tinuruan pa tayo ng Diyos na ating pinili ng daan na dapat nating lakaran. Ating basahin, Psalms 32, ang talata 8. Kindly. From the book of Psalms, chapter 32, verse 8. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Mga awit dito po sa 32, versikulo 8. Aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan ng iyong lalakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Amen? Yung Diyos na ating kinagisnan, marunong bang magturo sa atin? Amen? Iniligaw tayo sa tamang daan, mga minamahal. Amen? Kaya nga yung ating mga sarili, nailagay natin ang husto sa kasalanan at nagbunga ng karamdaman, kaya nga ang naghihintay sa atin ay kabayarang kamatayan. Subalit ngayon, nakapili tayo ng Diyos na dapat nating paglingkuran. Sabi ng ating nabasa, tuturuan niya tayo ng daan na dapat nating lakaran. Papayuhan pa tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang mata ng Diyos ay nakatitig sa atin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa makatuwid, hindi tayo maliligaw. Sa makatuwid, sa payo ng Panginoon, sa counsel ng ating mahal na Panginoon, hindi tayo mahihirapan. Bakit? Dahil mismo ang Diyos ang siyang tutulong sa atin para magawa natin ang kanyang banal na kalooban. Kaya nga, hindi mahirap maglingkod sa Diyos. Yung iba lang ang sasabing mahirap maglingkod sa tunay na Diyos. Bakit? Dahil maraming mawawala sa kanila. Pero kapag inisip natin, mga minamahal, sabi nga ng ating beloved Abol Evangelist Well de Almeida, be practical and realistic. Amen? Ibig sabihin, kung tayo practical, at tayo nasa katotohanan o makatotohanan, mga minamahal, ayaw mong maglingkod sa Diyos dahil sabihin mong mahirap. Yung itapo ka sa impyerno, ano mas mahirap? Maglingkod ka sa Diyos na may palatuntunan, pag ginawa mo, hindi mahirap, ikaw mismo, papatnubayan, aalalayan ng malapay no sa daan na dapat mong lakaran, ang mata may nakatitig sa iyo. Sa makatuwid, ang salitang mahirap maglingkod sa Diyos, bukang bibig lang yan ng tao.
Ang mas mahirap, mga minamahal, yung itapon ka sa impyerno at dagat-dagatang apoy. At ang mahirap ay umiiyak ka sa kadalamhatian, umiiyak ka sa gutuman, umiiyak ka sa kabiguan ng iyong buhay, pangarap na walang katuparan, hanggang pangarap lamang, umiiyak ka. Samantalang ang manak ng Diyos, pumapatak ang luha sa kagalakan, may patnubay at matang nakatitig ang ating Diyos para sa kanila. Amen? Kaya tatlong bagay ito, mga minamahal, makakamtan natin kapag pinili nating paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Privilege, manalangin ka, didinggin ng mahal na Panginoon, kaya ka ibinugot ng Diyos. Pangalawa, sabi ng ating nabasa, liliwanagin ka ng mahal na Panginoon sapagkat ikaw ngayon ay nilagay sa liwanag, inalis ka sa hukay. Pangatlo, sabi ng ating nabasa, ituturo sa iyo ng Diyos ang daan na dapat mong lakaran at papatnubayan kanya na ang kanyang mata ay nakatitig sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang tanong, napakinggan natin ito ngayon. Kung ito'y napakinggan nyo lang. Amen? Pero sa ating mga kapatiran, tayong lahat na nauna na, itong tatlong ito, natanggap na natin ito. Sa lahat ng nakatanggap, magsabi ng malakas na praise the Lord. Yung hindi pa nakatanggap, magsabi ng amen. Meron pang hindi nakatanggap. Amen? Kaya nga ang tanong, pag pinili mo ang Panginoon, anong dapat mong gawin para tanggapin mo ito? Isang bagay na gagawin nating very pleasing sa harap ng Diyos para tanggapin natin ang tatlong bagay na ito sa pagpili natin sa mahal na Panginoon. Ano ang sagot? Basahin natin. Josue 24, ang talata ay 23. Kindly po. From the book of Joshua, chapter 24, verse 23. Now therefore put away, said he, the strange God which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. Colossians, kindly, beloved Brother Joey. And Colossians chapter 3, verse 5. From the book of Colossians, chapter 3, verse 5. Mortify therefore your member which upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. God bless you po. Kindly in Tagalog, beloved Brother Paul. Josue Kapitulo 24, versikulo 23. Ngayon alisin ninyo, sabi niya, ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ikiling nyo ang inyong puso sa Panginoon ng Diyos ng Israel. Dito po sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 5. Patay nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Isang malakas na balakbak para uli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Amen? Ito ang mabuting bagay natin na magagawa, mga minamahal. Para makamtan natin ang mabuting bagay magmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus pagkatapos natin siyang piliing paglingkuran. Sabi ng ating nabasa, una, Josue 24:23, alisin ang ibang Diyos, ikiling ang puso sa Panginoon at sa Diyos ng Israel. Amen? Ibig sabihin, kahit ginto pa yan, alisin mo. Huwag mong panghinayangan yan. Kung tutusin yung aking mahal na tatay, may ibinigay sa akin mga minamahal. Dahil way back 1982, galing siya sa ibang bansa. Ang niregalo sa aking Santo Niño, mga minamahal, gold-plated. May karat yun. Pero ano naman ang pakikinabangan ko ron? Kung ang ketong naman, nakadikit sa aking katawan. Kaya nang mapakinggan kong pangaral ng ating beloved, honorable parents in the Lord, alisin mo ang mga Diyos-Diyosan. Ang matira sa iyo ay ang tunay na Diyos na makapangyarihan. Pag uwi ko sa amin, lahat ng Diyos ko sa aking kwarto, pati yun, mga minamahal, nilagay ko sa sako, sinunog ko. Nagalit ang nanay ko, sinampal ako, pinalayas ako sa amin. Hindi pa nangyari sa inyo yan, pero sa akin nangyari. Hindi ako binigyan ng pagkain, sinampal ako, pinalayas ako sa bahay namin. Bakit? Ang sabi ng nanay ko, saan mo nilagay yung ating mga Diyos? Hinahanap yung Diyos namin, mga minamahal. Sabi ko, sinunog ko na. Bakit?
Aanin ko yung Diyos na ginto kung ang ketong naman nakadikit sa aking katawan. Inalis ko ang Diyos-Diyosan, Diyos na ginto, inalis ko. Sabi ng ating nabasa, alisin ang ibang Diyos, ikiling mo yung puso sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Amen? Nalugi pa ako? Kung tutusin ko, ibebenta ko yun dahil may carrots, meron akong pera. Aanin ko naman ang pera kung ang ketong naman nakadikit sa aking katawan. Amen? Gusto nyo ng pera? Anong gusto nyo? Diyos-Diyosan na gold-plated, may carrots? Alisin? Alisin. Kung hindi alisin, gusto nyo yan kasama yung karamdaman. Payag kayo? Hindi ba? Alisin mo ang Diyos-Diyosan. Kahit may halaga pa yan, kahit milyon ang halaga, alisin mo dahil mas mahalaga ang Diyos na tumatawag sa iyo na dapat mong piliin. Sabi naman ng iba, Brad, wala na akong Diyos. O tama, wala ka nang Diyos-Diyosan. Tignan natin kung talagang wala ka ng Diyos-Diyosan. Sabi ng Kolosas, Kabanatang 3, Talatang 5, yun daw sangkap ng katawang nasa lupa, kamukayan ng pagkakaroon mo ng Diyos-Diyosan. Lahat nagsabi ng praise the Lord. Kaya merong mga churches na wala silang Diyos, mga minamahal, pero tignan mo naman ang pamumuhay, dahil pa nila ang may Diyos-Diyosan. Bakit? Dahil ang nasa kanila ay sangkap ng kanilang katawan nasa ibabaw ng lupa. Ano yon? Ang sabi ng banal na kasulatan, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman, ang sabi, ang kahulugan niyan, pag yan ang ginagawa mo, ay sumasamba ka rin sa Diyos-Diyosan. Everybody say, praise the Lord. Sa makatuwid, kung ang sangkap ng tao ay nasa ibabaw ng lupa, yon ang kanyang pinaghahandugan ng kanyang sarili. Kahit wala pa siyang Diyos-Diyosan, sumasamba pa rin siya sa Diyos-Diyosan. Ang may Diyos-Diyosan at ang tao na nabuhay sa kasalanan, pareho lang silang makasalanan sa harap ng Diyos, abominable, ang wakas ay impyerno, hindi pa rin sila pumili sa Diyos na dapat paglingkuran. Kaya kung pinili natin ang Diyos na dapat nating paglingkuran, wala tayong paghihinangayan, there's no regret. Sabi ng ating nabasa, alisin mo ang iyong Diyos-Diyosan, ikiling mo yung puso sa tunay na Diyos, sa Diyos ng Israel, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag ginawa natin yan, pati ang sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, ang kasakiman, ang sabi ang masamang nasa, ang pakikapid, ang karumihan, alisin natin lahat yan. Pag inalis natin yan, naging tama ang ating pagpili, naging mahalaga, tayo rin ang makikinabang sa ginawa nating tamang pagpili. Bakit? And finally, ang ating pakinabang, sabi ng banal na kasulatan, ang tabernakulo ng Diyos ay isa sa atin, sapagkat tayo ay magiging bayan ng Diyos, ang Diyos ay mananahan sa atin, ang Diyos ay para sa atin, tayo ay para sa Diyos. Huling talata, kindly, Apocalypse, Revelation, 21, talatang 3, maghanda po ating manunugtog mga awit. From the book of Revelation, chapter 21, verse 3. And I heard a great voice of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. Amen. And he will dwell with them. Amen. And they shall be his people. Amen. And God himself shall be with them and be their God. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Amen? Isipin mo ang Diyos ay mananahan sa atin. Ang ating katawan na dati puspos ng kasalanan magiging inhabitants of the Holy Spirit. Lang ibig sabihin, magiging tahanan ng Espiritu Santo. Kaya pala ang karamdamang nasa iyo, mawawala dahil ang iyong katawan na dating ihinandog mo sa kasangkapan, sa katawang nasa lupa, ay nagiging tahanan na ngayon ng Diyos. Magiging tabernakulo ka ng Diyos. Tahanan ka ng Espiritu Santo. Ang Diyos ay sumasayo, ikaw ay sumasa Diyos, ikaw ay tanging bayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kung may karamdaman ka mang gumalis, hindi na babalik sa iyan. Ako sa kahabagan ng ating Panginoon, sa pangunang panalangin ng ating beloved Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, for 26 years, almost 26 years, paglilingkod ko sa ating Panginoon, ang ketong na umalis sa akin, kailanman hindi na ibinalik ng ating mahal na Panginoon. By faith hanggang rapture. May dumarating na karamdaman, walang doktor, walang gamot, walang medication, walang operation. Sa pangalan ni Jesus, ang karamdaman ay gumagaling. Bakit? Sabi ng ating nabasa, tayo ngayon
ay tahanan na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo sa Diyos, bayan ng Diyos, ang Diyos ay suma sa atin, tayo'y suma sa Panginoon. Lahat po tayo tumayo at tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung meron kayong dalang bisita, sa lahat ng ating mga bisita, pumili kayo sa araw na ito, sino ang Diyos na inyong paglilingkuran. Pag pinili nyo ang Diyos na aming sinasabi, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, meron kang karamdaman ngayon, meron kang problema ngayon, bukas, nasa kabayaran ka na ng iyong kasalanan. Ang tinatawag na kamatayan, split of a second, itatapon ka doon sa impyerno. Babawiin ang ating mahal na Panginoon. Meron kang pribilehiyo, manalangin. Didinggin ng Diyos, liliwanagin ka ng mahal na Panginoon, tuturuan ka ng Diyos ng daan na dapat mong lakaran, ang iyong katawang makasalanan ay magiging tahanan ng ating mahal na Panginoon. Samahan niyo po mga baguhang kasama niyo habang tayo umaawit, awiting paglilingkuran kita. Hallelujah. Hihintayin po natin yung ating mga bisita. Galing sa ilalim, left and right wings. Totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilarain, ang pagpupuri di pagpapalit, at kahit ano pa ang sabihin nila, maglilingkuran pa rin kita. Yan ang isang mabuting bagay na dapat nating sabihin. Sige man dahil sa ngalan Ano man ang mangyari, maglilingkod tayo sa ating mahal na Panginoon. pagkatuloy ang Diyos sa akin, ang pagbabago'y Samahan niyo yung mga dalang baguhan. Samahan niyo sila hanggang baba para hindi sila mahiya. ko'y laging naan sa'yo. Kaligtasan ay nakamit. Sana'y gagawin, pag mo'y di makakain, Kasalanan pinatawad. kasalanan inagawa, Hinugasan. hinugasan. Panginoong Jesus, ikaw pa rin. Panginoong Jesus, Kau pa rin Aking pupurihin. aking pupurihin. Magmula ngayon. Magmula ngayon at magpailang pamahal. Yes. Hallelujah. Maglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Sige man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging nasa iyo. Maglilingkuran pa rin kita. Maglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Hallelujah. Sige man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging nasa iyo. Maglilingkuran pa rin kita. Maglilingkuran pa rin Yes. kita, Hallelujah. O Jesus. Sige man dahil sa ngalan mo, Pagkat tunay kang Diyos sa akin. pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging nasa iyo. Stanza. Verse stanza. Kindly. Ako raw ay nagbibiro, Hallelujah. di raw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Hallelujah. Kahit patuloy na nilalain, ang pagpupuri di magkakait, at kahit ano pa sabihin nila, Paglilingkuran pa rin kita. maglilingkuran Yes, pa hallelujah. rin kita. Pusigin mo dahil sa ngalan mo. Sige man dahil sa
at ang buhay ko'y laging naasayo. Paglilingkuran pa rin kita. Hallelujah. Paglilingkuran pa rin kita. Hallelujah. Sige man dahil sa namin mo. Pagkat tunay kami sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y laging laan sa'yo. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang buong pagkataon na kayo po pinagkaulob sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco.